dahil meron tayong kailangan na tapusin na next project natin. O ito, pwede siguro ito. Pwede na ito. Ay, naputol na. Naputol na pala. O, pwede nang kunin. Ay, sayang yung ano, nasunog yung mga nyug, oh. Daming tumubong ampalaya. Oh, puro ampalaya yan, oh. Dami, sigurado. Dami, oh. Dami talaga, oh. Mga ibon ang nagdala dyan yan. Yung mga buto-buto ng ampalaya na yun. Dami, oh. Sigurado nito. Daming ampalaya. Mga wild ampalaya. Wild bitter melon. So kuha pa tayo ng ano, kawayan. Kailangan nating tapusin ngayong araw ang ating project. Kagandahan dito sa ating mini farm ay malapit lang manguha ng mga kawayan. Readily available dito sa ating farm. Tignan natin ang mga ito. Oh, yan, oh, putol na palang mga to. Puro putol na pala. Ito masyadong malaki. Ito madami yun. Pwede available dito. Pwede ko kunin natin ito. Ganda ito. Saan ito? Kunin natin ito. Naputol yung labong. Pwede rin kunin ito. Tingnan natin ito. Okay. Ayun. Sumangga.
pamilya lamang ang may tabak sa One Isla Station. Tinaturod kita. Wala kami si Mai. Anong panak? Nakasano kasi kakaisuat ka na gabi anak. Buwang kan kadalo anak yung pintasak ng sika. Sunday sa agawit ka dyan na. Saan ka nga subsubli dito? Tagsinatan. Saan mo ibaga at pumanawak? Kandasi ang daanan. Awanos si pamilya nga awigan. Ating project ay lagyan natin ng harang yung ating mansyon para walang makapasok sa mga balitok na tinatago natin dyan sa loob. Ito lang ang masarap dito, habang tayo ay nagtatrabaho, nakikinig tayo ng drama para ma-inspire naman tayo sa pagkikipaghamon sa parang araw-araw na buhay. Yung project natin ngayon, Sa imat lakit binilo sa nanay. habang nakikinig tayo ng drama, yun lang, lagyan natin ng ganyan So, maisat, nagtitigat. para walang makapasok dito sa ating mansyon. Duha, dadalo. Ipausap sa Ganyan. dito, yamatid sila. Mababa, Kasta kayam. mababa ito. Ganyan. Kasta kayam. Pinamati tao namatay. Pinalpaliin ko itay ni Krisan. 246. Lumapasok na Okay. ang panutan. Tama na yung 6. Para magandang tignan. Hadap po at nakaduktat. Oh, di ba? Hindi ko pa. Papa ko muna, okay na. Pero palitan natin ito, medyo mababa. At lumapag tundok kilo. Mas mahabang cook ang gawin natin. Tarik ka na kayo. Dito na awas na. At may talo na po. Na natin kung kakasya. Na mapanagilipan na silang minut na. Ang baba pa rin. Madaling din siguro. Sigurado ka at kaya't mo talaga si Sumuro. Yun, medyo mas mahaba. Natin yung mas mahaba pa. Na natin kung kakasya. Na mapanagilipan na silang minut na. Ang baba pa rin. Madaling din siguro. Sigurado ka at kaya't mo talaga si Sumuro. Yun, medyo mas mahaba. Siguro mahaba. Novela que ni sorsurat ni Delfín Dumayas. Iti direksyon ni Lubimin Aquino Yun, Sr. pwede to. Production supervision Leti Astudillo Aquino. Manipo Titi Lovelet Artist and Talent Center Drama Production. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Sa kaliwasor ng National Irrigation Administration at Ayan. ikalawa sa mga bansa kung saan madali na makahanap ng kaibigan para sa mga expat ayon Yun. sa isang survey. Ang Department of Agriculture binuksan Yes, hindi makapasok ang tao. Tagiwa ng Pangulo Outlet sa Visayas at Mindanao sa Setyembre. Online consultation system laban na sa mga kitas target pinuntahan ng Department of Health. Ang NCSWD nanawagan sa mga leader ng bansa na protektahan ang karapatan ng mga batang Pilipino. At maluhan na pamahalaan hindi dapat na pagmamakasiwanan sa paggamit ng teknolohiya ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan naman yung mga kabumasa dapat pong abangan na sa tanghaling ito, sa araw na ito. Magsama-sama po tayo ng alas 2 ng hapon at mamaya alas 12 po abangan ang pagpasok ng Bongbong Network TV para sa siguruhing nakakamit ang justisya ng mabilis at walang sagabal. Sinigunda naman si House Assistant Majority Leader at ang Public Party List Representative Ilbong Galon at sinabi na ang panginibabaw ng batas ay hindi maaaring mawala sa isang demokrasya.
Pinuri naman ni Deputy Majority Leader at Timog Party List Representative Jude Asidre ang pagtindig ng IDP sa isang mahalagang issue gaya nito. Ipinaalala naman ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang importansya ng pananagutan upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa legal na proseso o sistema. Ganito rin ang posisyon ni Deputy Majority Leader at PBA Party List Representative Margarita Atty. Mig Nograles. Kaugnay ng pagkilala sa batas upang mapanatili ang tiwala ng publiko at matiyak na makakamit ang hustisya. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang IDP kasunod na ng tensyon sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay Pastor Tibuloy na naharap sa kaso ng child abuse, sexual abuse at human trafficking. Ipinuno naman ng IDP ang kahalagahan kapag sa pagtalima daw sa legal na proseso at paggalang sa otoridad ng mga korte kasabayan ng paalala sa banta ng harangin ang pagkamit ng hustisya. Ang panawagan nga ng grupo para sa mapayapang pagsuko ni Pastor Tibuloy ay importante sa pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan at integridad ng judicial system sa ating bansa. Kaugnay pa rin po sa mga usapin magagawa dyan sa may Davao City. Ito pong nagpapatuloy pa rin na ang paglalaki sa mga otoridad na mapuli ang puganteng pastor at yung pag-iisyo nga ng pagkakagawa ng dueling version para po matuntun yung sinasabing pangkas na posibleng kinaruunan ng puganteng pastor at ng kanyang mga kasamahang mga kapwa-akusado. Kuha tayo mga dagdag na development sa bagay naman ng linya ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Atty. Marie Dina Fuentes, Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ na nagsimula ng mag-jackhammer ang Philippine National Police within area sa Kingdom of Jesus Christ compound ngayong araw. Ayon kay Atty. Fuentes, gina-jackhammer ngayon ang basement ng Jose Maria College kaya napilitan sila magsuspindi ng klase sa loob ng isang linggo dahil hindi naman pinapapasok ang mga estudyante, miyembro at maging ang mga abogado ng KOJC. Dagdag pa ni Fuentes, 3 beses na umanong tinirgas ng kapulisan ng mga taga-sunod ni Tibuloy at ginamitan pa umano ito ng LRAD o isang nakakabili na acoustic device. Bagay na pinagulaanan naman ng Philippine National Police at iginiit na ang mga paratang na ito ay walang katotohanan. Hindi umano sila gumagamit ng tear gas at may hawak din silang video na mismo ang mga miyembro lang din ng KOJC ang nagsusugat at nananakit sa kanilang sarili para isisi sa kapulisan. Ito man siguro na talaga sa kamay, sa braso, na to make it appear na maaaring ito ay galit sa pamamalo, galit sa pangpapanagkit sa mga pulis. At to the extent ng mga sugat ay hindi naman ganun kalala. But enough to make an impression na itong mga sugat na ito ay galing sa mga pulis. Kung nakikita naman po natin, may mga videos naman po tayo, may mga documented naman po yan sa body worn camera na talagang ang nag-i-instigate ng gulo ay sila. At iba nga ay nagdidepende lang ang mga pulis natin, pero sa kwento nila ay sila ang ginaran, sila ang pinalo, sila ang sinugatan ng mga pulis po natin. Ayon sa Philippine National Police Spokesperson Colonel Jim Bajardo, confident silang daw ang heartbeat ng tao ang nanakit nila sa area na pinaghihingi nila ang may bunker at pinagtatagbuan ng pastor. Hindi mo na sila titigil sa paghanap hanggat satisfied na sila at masulid na lahat ng sulok at hanggat may informante silang nagsasabing nananatili pa rin si Tibuloy sa loob ng compound. Samantala, binigyan din naman ni Atty. Fuentes, abogado ng KOJC na simula Marso hanggang kasalukuyan ay hindi pa raw nila nakikita ang puganting pastor na si Apollo Tibuloy sa loob ng 30 hektaryang compound. Para sa Bamba Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa naturang panwas. Bombo International News. Umabot na po sa 37 katao ang kumpirmadong namatay sa magkakahiwalay na serye ng pag-atake sa southwestern Pakistan. Ito po araw ng Lunes. Batay na sa datos na ilabas ng pamahalaan ng Pakistan, 23 katao ang pinagbabaril sa magdamag na pag-atake sa hapon. Ang mga ito ay pilit na pinalabas sa mga truck at bus at saka binaril habang binabaybay ang ilang lansangang sakop ng Nutukel, isang distritong sakop ng Balochistan Province. Sinusunod ng mga attacker ang sakop ng lugar. Sa isa pang pag-atake na nangyari naman sa Maysalan District, nasakop din ng Balochistan Province, pinagbumaril ng mga gunman natin ang siyam na katao na pinagbibilangan ng apat na polis at yung individual na naglalakad lamang sa kalsada. Sa Maysalan District naman, 6 na katao din ang pinagbumaril. Tapos na yung ang kulungan natin. Kulungan. Diba? Ang kanilang debate sa naunang ipinatupad noong karap niya si US President Joe Biden. Dagdag pa ni Trump na ang nasabi mga panuntunan noong una ay naging mabisa sa mga kandidato. Una rito ay nagtalo na ang dalawang panig kung dapat bang patayin ang mikropono ng bawat panig tuwing may magsasalita para hindi makatira sa debate.